kababayan, kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay ho sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman, panibago namang makabalbalan na ibang kampong ating pag-uusapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You already know how this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan, nag-iingay sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. Siyempre si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kababayan, nanungurot po ng mga salot ng lipunan at saka yung mga membro na mga ok-ok at saka yung may mga virus na mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kukurtin yan araw-araw kasi puro yan mga pasaway at talagang nagbibigay po ng problema sa Pilipinas at saka literal mga kababayan. Sila po ang dahilan kaya bumabagal po ang pagunlad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kukurtin yan araw-araw, kukurtin natin sila sa kang mamatin po na mga singit. So how are you today mga kababayan? And because I'm hoping po na nasamasa kayo na kalagayan. Siya nga pala sa aking mga kapwa po na mga OFW at mga kababayan ko po na nandyan po sa Pilipinas. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar. At saka inuulit ko po lagi sa aking mga kababayan po na mga OFW na sana dapat po fight lang ho tayo. At saka sana request to ni Sir Ivan na sana habaan pa ho ang ating mga pasensya. Kasi alam ho natin nagpunta ho tayo dito sa iba't ibang bansa para po magtrabaho para po sa ating mga pamilya. At saka sana huwag nyo rin kakalimutan na dapat araw-araw tayo mag-pray kasi ang prayers mga kababayan, yan po ang ating sandata para po sa ating araw-araw po na pagtatrabaho. At huwag nyo rin kakalimutan na dapat iwas kayo doon sa mga taong nagbibigay sa inyo ng problema at nagbibigay sa inyo ng mga stress. Kasi alam mo natin mga kababayan, once nagkakaroon tayo ng stress sa buhay, dyan po nag-uumpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po good vibes everyday at saka smile lang po everyday. So ngayon mga kababayan, siya nga pala, pasensya po, wala ho si Sir Ivan kahapon. Marami naghanap pala sa akin. Marami nga nag-message mga kababayan, talagang nakakataba po talaga ng puso . Alam niyo mga kababayan, kasi kahapon, pagkalabas ko po galing po sa aking trabaho, ay nagdiretso na po ako doon doon sa may area na talagang bilihan po ng mga cellphone. Kasi ang cellphone po ni Sir Ivan, yung ginagamit ko lagi dito sa aking left hand, na binabasa ko po yung mga balita mga kababayan, medyo hindi na kasi nagkaloko-loko na mga kababayan, ayaw na mag-on, lagi pong na-off. Kung napapansin nyo po na meron po kong mga cuttings, yung nagsasabi tayo or meron tayong ibabalita dito at saka biglang may cut kasi na-off po yung cellphone mga kababayan. Luma na rin yun kasi LG yun mga kababayan. Luma na talaga yun, mga siguro that is already mga 10 years or 9 years, basta matagal na yun na cellphone mga kababayan. Nagtagal rin sa atin. So dito medyo nakaipon ng konti si Sir Ivan. So ngayon nag-decide na ako na bumili po ng cellphone kahapon. Medyo natagal na mga kababayan kasi ang bilihan po dito ng cellphone malayo kasi. Si Sir Ivan, nandito po ako sa exit 18. Ang bilihan po ng cellphone mga kababayan medyo malayo pa, you have to travel mga 40 minutes, 30 to 40 minutes, depende ho yan sa traffic. But anyways, don't worry, nandito na tayo at saka tuloy-tuloy na po ang ating laban. So siya nga pala mga kababayan, marami po naghanap kay Sir Ivan. Again, inuulit ko po, thank you so much. At saka maraming nagsabi, may nagsabi doon na Sir Ivan, balik ka na po kasi nangungumpanya na po yung kabilang kampo. Nangungumpanya na pala si Nanay Lini mga kababayan, si Nanay Lutongo nila. Nakita ko nga rin pati nga si Paring Kicks nangungumpanya na at tinutulungan mga kababayan ng mga bias media. Kaya kailangan na talaga bumalik po ni Sir Ivan kaagad. Ang sarap kaya makipagbardagulan mga kababayan kapag kung nakikita nyo lang po si Sir Ivan, sana nakasama ko po kayo nung panahon po ng pangampanya po ni PBBM at saka ni BP Inday Sara. Doon po talaga maganda yung bardagulan mga kababayan. Kasi alam niyo naman po yung mga vloggers gamit na gamit talaga pag panahon po ng pangangumpanya kasi ang ginagawa namin dito, kina-counter po namin yung mga fake news po, mga disinformations po na itinatapon po ng kabilang kampo. Diyan po nag-advantage po yung mga vlogger. Dapat dito mga kababayan, talagang sana man lang po na yung gagawin pong batas po ni Senator Idol Raffy Tolfo, alam ko naman mga kababayan, hindi ho yan matutuloy.
Alam ko yan, hindi matutuloy ang mga kababayan kasi parang siguro matouch na dito yung human rights. At saka ang maganda pong explanation dyan, in-explain po dito ni Senator, ni Attorney Harry Roque. Meron pong maganda explanation dyan mga kababayan, galing po kay Attorney Harry Roque at pag-uusapan natin yan mamaya. Kasi mga kababayan, ito pong problema kasi sa mga fake news peddlers. At saka ito siya nga pala, ito mga fact checkers at saka Vera Files, yung Fact Check Philippines at saka yung Rappler, magiging advantage kasi sila mga kababayan kasi alam naman natin fina-fact check nila lagi yung mga argumento po natin na hindi po sang-ayon sa kanilang sinusuportahan po na politiko. Diba? Tama ba si Sir Ivan o tama? Siya nga pala, shout out lang nga pala lahat dyan sa mga pinklawan, mga dilawan at yung mga salot ng lipunan na lagi pong nakabantay po kay Sir Ivan. Relax lang kayo dyan, relax lang kayo dyan. Nasa sa inyo na ho yan. Problema kayo sa inyo, nandito kayo. Sasaktan ko kayo. So anyways, bago ito mag-umpisa mga kababayan, siyempre, shout out muna natin ang mga pinalangga natin na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos tayo na kalagayan. Kumustahin rin natin ating mga pinalangga rin na mga Marcos loyalists. Hello po, kumusta rin sa lahat po ng mga membro ng mga DDS all over the world. So how are you today? I-shoutout natin mga kababayan para isahin na natin para mamaya ditso-ditso na ho tayo. I-shoutout natin at pasalamatan po si Ma'am Luida Peralta from New York. As usual, everyday, nagbigay ho sa atin ng $10. Thank you so much, Ma'am Luida. I-shoutout rin natin si Ma'am Teresita Kagiwa from the beautiful British Columbia, Canada. Hi to Ma'am Jima Haikal from Lebanon. Hi to Sir Bobby Sarmiento Guillermo and to Ma'am Maricar de Leon Guillermo na nandyan po sa Sacramento, California. Isyara rin natin mga kababayan si Sir Primo Compra from Bilyaba, Leyte, and hi to Sir Remigio Baliaco from Dubai, UAE. So nga mga kababayan, bago natin puntahan po natin at partagulin itong mga grupo po ni Nanay Lutong nila. Kasi si Nanay Lutong mga kababayan, meron talagang ginagawang kabulastugan ngayong araw At saka kahapon, nakita ko nga. Anyways, mamaya natin mga kababayan, babalikan ho natin yan. Marami pong nagulat. Maraming nagulat mga kababayan na tungkol po dito sa ibinalita po sa ginawa po na bill ni Congressman Sandro Marcos at saka ni Sir Romualdez mga kababayan. I think narinig nyo na po ito, yung tungkol po sa Maharlika Investment Fund. Yes mga kababayan, I think narinig na ho yan kasi ginawang bill na po mga kababayan. Inuulit ko, Maharlika Investment Fund or Sovereign Funds mga kababayan. Alam nyo, marami pong umalma ngayon na yung mga sinisiraan po ito mga kababayan ng mga kabilang kampo, yung mga salot ng lipunan. Kasi sinasabi ito mga kababayan na magiging naman dito, parang investment scam na naman tao ito. Kasi meron ngang word na investment mga kababayan. Actually, that is investment fund. Hindi naman investment scam niya mga kababayan. Pero I think natuto na rin tayo sa investment scam aminin natin, marami pong nabudol sa mga investment scam. Di ba mga kababayan? Isa na rin si Sir Ivan dyan 2 times. 2 times na nabudol si Sir Ivan sa mga investment scam mga kababayan. Anyways, dito po sa Maharlika Investment Fund ay iba ho ito mga kababayan. Mamaya i-explain ho natin yan. Pero bago natin tatalakayin ho yan, marami pong naninira ngayon na mga kabilang kampo. Sabi nila, kahit papaano mo pagbabaliktarin, in reality, investment scam lang yung pisting Maharlika na yan. Sa pangalan pa lang, kaduda-duda na daw. Yan po mga paninira mga kababayan. Pero bago tayo magbitaw po ng ating mga analysis, opinion at komentary, panonoorin mo natin mga kababayan. Ito pong itong magandang explanation po galing po kay Congressman Sandro Marcos. So let's watch this. Samantala, ipinaliwanag ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang kahalagahan ng isinusulong nilang Maharlika Investment Fund Act. Ayon sa kongresista, ito ang magsisilbing sovereign wealth fund ng Pilipinas. Kung ano ito, si MJ Mondehara sa detalye ng Balita Exclusive. Inihain kamakailan sa Kamara ang House Bill No. 6938 o ang Maharlika Investment Fund Act. At isa sa mga mayakda nito ay si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa panayam ng SMNA News, ipiniliwanag nito ang nilalayo ng panukala na itatag ang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas na tatawaging Maharlika Investment Fund o MIF.
Unang pagkakataon nito na may ganitong inisyatibo sa bansa. Ngunit, paano nga ba ito makatutulong sa mga Pilipino? Nakipag-usap kami sa DOF, sa DBM. Actually, matagal na nilang pinaplano. Nung nagsimula ang ating Pangulo, ay sinabi din niya na kailangan na tayo magtayo ng Sovereign Wealth Fund para naman yung mga proyekto ng gobyerno na nakukulangan ng pondo ay pwede gamitin ng kita ng Sovereign Wealth Fund na ilagay sa mga priority programs. Nakasaad sa panukala na ang MIF ay makapagbibigay sa mga government financial institutions kagaya ng GSIS, SSS at DBP ng pagkakataon na makamit ang pinakamainam na paglalaan ng asset. Halimbawa ng assets ay ang mga pondo na pag-aari ng government financial institutions. At ang assets na yan ay pwedeng ilaan sa mga proyekto ng pamahalaan. So it will essentially be a vehicle used to invest in certain assets, real and financial, that will multiply the earnings of the said fund, which will then be used to invest in different projects and different programs of the government. Ayon kay Marcos, marami ng mga bansa sa Asya ang may ganitong sistema, kagaya ng Singapore, Indonesia at Abu Dhabi. And nung nag-usap ang ating Pangulo at si President Widodo kung paano niya ginawa ang pag-unlad ng Jakarta at ang buong Indonesia, actually, he said one of the main reasons was the success of the Sovereign Wealth Fund. Para naman sa ekonomistang si Dr. Michael Batu, welcome development ang hakbang ng Marcos admin na magtatag ng Maharlika Investment Fund. Narito ang mga positibong epektibo ng panukala sa mga Pilipino batay sa post si Dr. Batu sa social media. Una, sa ilalim ng MIF, mas magiging efficient raw ang pagpapasya kung saan ilalaan ang mga assets ng government financial institutions. Sa ngayon daw kasi, kanya-kanya sila ng pagpapasya kung saan ilalagak ang mga asset. Ikalawa, dahil pinag-isa na ng pamamahala ng mga asset, mas madaling mamonitor ang performance nito sa merkado at mas madali ring makita kung may korupsyon. Ikatlo, pwedeng gamitin ang MIF para makaakit ng mga foreign investment sa ating bansa at makalikha ng maraming trabaho. Halimbawa, maaari mag-invest ang Maharlika Investment Fund sa mga foreign corporation para magtayo ng mga pabrika sa Pilipinas. Sa ngayon ay nagtayo na ng technical working group sa Kamara para pag-aralan ng panukala. Ito din talaga ang inisip ng ating Pangulo na he really wanted to set up a Sovereign Wealth Fund. It could have been done via executive order, but nung nag-usap sila at I think sa LEDAC, ang sinabi nila it would be better to pass it to the House as a bill para kahit wala na ang ating Pangulo ay nandun pa rin ang Sovereign Wealth Fund. So yun nga mga kababayan, tungkol po ito sa sa Sovereign Wealth Fund. Actually, na-mention ho doon yung mga lugar na gumagamit or itong scheme na ito, yung programa na ito mga kababayan ay ginagamit ito sa iba't ibang country. Di ba na-mention ho doon ni Congressman Sandro Marcos na doon po yung sa Indonesia kay President Widodo, yung kung paano ho nila na progresibo po yung country ng mga kababayan dahil nga sa mga investment fund. Ginamit rin itong style mga kababayan sa Singapore, sa UAE, at saka ni-research ko ito sa buong Arab countries pala. Meron nga pala silang Sovereign Wealth Fund mga kababayan. Kasi malaking gamit talaga ito sa bansa ho. Nagagamitan po sa mga proyekto, ang magiging earnings nito, ginagamit po sa mga projects mga kababayan. Kaya malaking tulong ho ito. Kaya lang mga kababayan talaga talagang sinisiraan ho ito ng mga pinklawan. Alam nyo bakit? Kasi kapag magiging successful po ito na programa mga kababayan or na scheme, siyempre sampal ho ito sa kanilang mga mukha mga kababayan kasi makikita ho dito kung sino talaga yung mga korap po na admin mga kababayan, dito po makikita. Alam niyo ba ang naghayag ho nito kay President PBBM mga kababayan ay si President Widodo po ng Indonesia. So ang magiging model ho nito na scheme na to ay dun po sa Indonesia. Alam naman natin, marami pong takot po kapag meron ng term or meron ng word na investment fund. Di ba? Maraming takot yan mga kababayan kasi marami pong mga kababayan natin na totoo naman, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na mga OFW, marami talaga po na scam po sa mga investment. Ang problema kasi na sinalihan natin ng mga investment mga kababayan ay ay private naman kasi. Napaganda pero dito yung Sovereign Wealth Fund mga kababayan, that is government. Government po ang hahawak ko niyan. Kaya wala pong problema diyan. At saka hindi naman kasi yan sa tungkol na kung
Hindi naman kasi yan katulad po sa nangyayari noon ng investment fund na magbibigay ka po ng pera at saka mabalik sa inyo yung yung interest. Hiwalang ganyan mga kababayan. Pero maganda ho ito. Sana i-modify po ni Congressman Sandro Marcos na magkaganyan mga kababayan. What if meron pong meron pong isang ahensya diyan sa government natin na magkaroon po ng investment scheme na kung meron kang i-invest po na pera, siyempre may ibabalik ko sa iyo na isang mga kababayan, yung earnings or yung interest po. Maganda ho yan kahit hindi po ganun kalaki, at least merong mabalik sa iyo mga kababayan. Di ba, agree ba kayo? Maganda dito, kasi maganda sa yan kasi government po ang hahawak, hindi po private. Pag government mga kababayan, hindi naman makatakbo yan siyempre natuto na rin tayo. Si Saraban nga 2 times na scam I learned my lesson. I already learned my lesson. Alam naman natin, siyempre naghahanap tayo ng mga na mga ganyan. Normal lang ho yan. Sometimes risky naman talaga yan. Pero sometimes you fail, sometimes not. Ganun lang talaga ang buhay mga kababayan. So anyways, forward na ho tayo kasi masarap na mangurot mga kababayan. Si Nanay Lutong po, di ba, gagagaling pa lang po sa abroad. Napunta nga siya doon sa Harvard, napunta sa MIT, at saka pumunta doon sa New Zealand, at nagpunta rin doon sa Obama Foundation mga kababayan. Nagpapalaganap lang po, walang iba kundi yung paninira lang po sa Pilipinas. Ang disinformations, hanggang umuwi ng Pilipinas, ang baon pa rin, tungkol pa rin sa disinformation mga kababayan. Yes, hanggang ngayon, disinformation pa rin. Ang problema dito, sinasakyan kasi ng mga bias media. Sinasakyan mga kababayan, nakikita ko halos lahat ng mga bias media, yan po ang hinahighlight ngayon, yung tungkol po sa paninira, tungkol sa disinformations daw. Kasi laging ipinapalabas dito ni Nanay Lutong na natalo daw siya dahil daw sa nadaya siya. Hindi daw siya natalo mga kababayan, kundi nadaya lang daw. Ito, Inquirer, ito lang yung naunguna, yung Inquirer, yung Rappler, tungkol sa hinahighlight pong sinasabi po ng nunulutang nila. The misinformation daw and disinformation challenges facing the Philippines have attracted the attention of people worldwide who hope to find ideas for combating their own issues. Sabi daw yan ni Nanay Lutong mga kababayan. Ito pa, marami pang nagsasabi diyan. Ang Manila Bulletin, sabi naman dito, former Vice President Leni Robredo enjoined international and local foundations and civic society movements to fight disinformations in the Philippines, which she described as a ground zero. Nagiging ground zero na daw yung Pilipinas sa disinformations mga kababayan. Agree ba kayo doon? Kaya nga lumabas itong question na to. Meron akong question mga kababayan kung agree ba kayo dito. Sabi dito mga kababayan ng Global Daily Mirror, sang-ayon ka ba sa pananaw na ground zero ng disinformation at fake news ang Pilipinas? Agree ba kayo mga kababayan? Ipaki-comment man po sa baba kung agree kayo or not. At saka pa-explain po, sana ma-explain nyo rin kung bakit. Alam nyo mga kababayan, actually lumaganap naman talaga, for me, this is my opinion, lumaganap naman talaga yung fake news at saka disinformation mga kababayan. Pero, hindi pa tayo tapos dyan. Pero sino ba ang nagpa-umpisa ng disinformations at saka yung fake news? Sino ba mga kababayan? Di ba? Yung mga salot ng lipunan, yung mga kaliwang grupo naman ng una niyan How many years? That is already 30 plus years. Simula pa ng mga 1980s hanggang ngayon, nandyan pa rin ang kanilang mga paninira mga kababayan. Walang kamatayan na paninira pa rin sa gobyerno, sa mga Marcos, sa mga Duterte. Hanggang ngayon mga kababayan, andyan pa rin yan. Pero, pag tayo na po ang tumira sa kanila, tayo na po ang manira sa kanila, disinformations or fake news. Kasi alam nyo mga kababayan, ang labanan talaga dito, sa totoo lang, real talk, ang labanan talaga dito mga kababayan ng mga vlogger versus na mga kaliwang grupo, talagang by propaganda versus propaganda yung mga kababayan. Propaganda ng mga kakaliwang grupo versus propaganda po ng mga pro-government. So nandito kami sa side po ng mga pro-government mga kababayan, kina-counter lang namin ang kanilang mga black propaganda. That is fake news versus totoong balita. Yan po ang tinitira namin mga kababayan. At saka alam nyo ba, meron ko ipapakita sa inyo kung bakit
hindi natin dapat pagkakatiwalaan itong si Nanay Lutong, mga kababayan. Laging sinasabi ng mga pinklawan na she is the president we never had daw. Si Nanay Lutong, yung presidente ho na daw nila na we never had. At saka, alam nyo ba, meron ho akong nakita po na interview at saka isang interview na talagang sinasabi niya, mga kababayan, kung gaano po siya dito kalutong. Kasi ang sinasabi niya, pabalik-balik lang po. Napakulutong talaga. At dito rin in-explain po na isang mamamayan, isang nagtatrabaho po dyan sa government from the previous admin, mga kababayan, sa panahon po ni Pangulong Duterte, meron po nagsabi kung bakit hindi natin papaniwalaan itong si Nanay Lutong. So let's watch this. Kung wala kaming ginagawa, hindi ko na yung gagawin kasi yung mga nakakakita ng ginagawa namin, alam ko anong ginagawa namin. Kung wala kaming ginagawa, hindi ko na yung gagawin kasi yung mga nakakakita ng ginagawa namin, alam ko anong ginagawa namin. Please do not believe Leni Robredo. She has maligned our country and our people. And I feel very badly about this. I am not going to comment on Leni Robredo's level of competence of intelligence. Intelligent people can make that judgment. I'm not even going to make a comment on what made her vice president of this great country. The decision on the electoral process filed against her will tell us, I hope, sooner than later. But I am going to comment on the speech. It has two parts. The first part is the demolition job. Over 7,000 people killed in summary execution. Check with the National Police. I really view her as a female creature who wants to be president so bad and so fast. She would do anything, go there under any manner or circumstance, except go through the legal electoral process that President Duterte went through. Please, I'm sorry that I have to tell you this. She maligned my country. She maligned my Filipino people. She maligned my policemen. She maligned my president in an international forum, the United Nations Commission on Narcotics. I am just an ordinary government worker, and I only have this international forum to share my sentiments with. So please, thank you for bearing with me on this. So nga, mga kababayan, di ba klarong-klaro po ang sinabi niya doon? Kaya dapat hindi natin pagkakatiwalaan si gunggong ng ni Nanay Lutong ho nila. Siya nga pala, nandito nga pala yun, yung fake checker ho natin, yung si Vera Files. Alam niyo ba, mga kababayan, itong Vera Files, inadali o si Senator Zubiri. Yes, mamaya pag-usapan natin yan. Nadali si Senator Zubiri kanina yung tungkol po sa confidential fund. Finak-check ho ng Vera Files. Kasi hindi kasi sumang-ayon sa kanilang mga gusto, mga kababayan. Kaya ganyan sila. Sinasabi ko dito, yung mga fake checker ho dyan sa Pilipinas, Vera Files, Fact Checker Philippines at Rappler, advantage lang ho sa mga makakaliwang grupo. Doon sa mga pinklawan, sa mga dilawan, doon lang po sila advantage. Pero sa government natin, mga kababayan, laging fina-fact check agad. Siya nga pala, meron akong challenge. May challenge ako dito sa Vera Files. Siya nga pala, sige nga, i-fact check nyo nga to. Alam nyo, sinasabi dito ng mga pink clown, mga kababayan, doon po sa Twitter, ang presidente daw, si Nanay Lutong nila. Sige nga, Vera Files, Fact Checker Philippines, Rappler, i-fact check nyo nga to kung totoo ba, kung presidente ba si Nanay Lutong. Sige nga, klarong-klaro yan, ilagi nyo akong binabantayan, klaro yan, ang presidente. Presidente ba si Lutong? Ang problema, mga kababayan, kasi di ba, alam ho natin natatakbo po si Nanay Lutong this coming 2025. Yes, confirm ho yan. Kukorten ko yung mga fact checker. Totoo naman talaga yan. Tatakbo po si Nanay Lutong this coming 2025, mga kababayan, as a senator. Saan nakabase yan? Sa mga sinasabi po sa kanilang mga kaalyado, mga kababayan. Ipinagsisigawan na ho dito, #Lini2025. Confirm na talaga yan pero hindi pa rin yan mananalo, mga kababayan. Siyempre, dadaan pa rin yan sa amin Ang problema kasi, mga kababayan, ay ang mga kabataan ho natin, yung naloko ho nila dito, ang nauuto, mga kababayan. Alam nyo ba, nagpalabas ho sila ng libro.
Yan, nagpalabas ng libro po ang Angat Buhay, Angat Utong mga kababayan. Wala naman kasing umaangat doon sa Angat Buhay nila. Si Lutong lang naman talaga yung umaangat. Ang ginawa po nila na libro mga kababayan, pinangalanan. Presidente daw si Nanay Lutong at Vice Presidente daw si Kiko Pangilinan. Presidente ba sila mga kababayan? Tingnan niyo yung ginawa nilang libro. Sige nga, very fast, i-fact check nyo nga to kung totoo ba to. Bakit wala kayong wala kayong imik dito sa ginawang libro nila? Totoo ba talaga yan? At saka mga kababayan, kasi meron akong nakita na isang video po na si Senator Amy Marcos at saka si former Senator Bongo, si Bongo mga kababayan, nagpunta po doon. I think that is Caloocan, if I'm not mistaken. I-correct nila po si Sir Ivan kasi doon po kasi sa comment, Caloocan po daw yun. Meron silang napuntahan doon na area mga kababayan at saka yung sa kabila naman ay mga high school students. High school po na eskwelahan mga kababayan. Meron ako ipapakita sa inyo na alam nyo ba, nagpunta po doon si Senator Amy Marcos at saka si Senator Bongo dahil siyempre bibisitahin mo nila yung lugar na yan para in case kung ano ba mga kakailangan nila, kailangan ba nila ng ayuda or ano bang improvement ang dapat na gagawin po sa area na yan at saka sa school na yan mga kababayan. Kaya lang ang mga isinisigaw doon mga kababayan, mga bata pa ho yan, hindi pa ho yan hindi pa yan nakakaboto. Ang isinisigaw ho doon ay Lini. Yan pong isinisigaw mga kababayan. Nakakaboto na ba sila? Diba hindi mga kababayan? Yan po ang problema natin ngayon kasi ang tinitira nila ngayon, ang target nila ngayon ay ang kabataan natin. Kaya nga ayaw kong manahimik to mga kababayan kasi once manahimik si Sir Ivan, kawawa pong ating mga kababayan natin na mga bata pa. Meron kayo papakita mga kababayan para hindi ho tayo magiging fake news dito. So let's watch this. So tingnan mga kababayan, di ba high school pa? Nakakaboto na ba sila mga kababayan? Mga walang alam pa ho sa sa politics so yan. Anyways, ang lahat po nandun ay hindi naman kasi lahat po nakakaboto kasi high school daw yung mga kababayan. Ayon sa ating source, ayon po sa nagsabi mga kababayan, yung hindi naman source, ayon po sa nag-comment sa baba, high school daw yun lahat. At saka pa yung edad nila, kulang pa hong edad para makaboto. Pero ang sinisigaw doon ay Leni. Lahat po, halos lahat doon ay nauto, nagka-virus yung utak. Pero anyway, may panahon pa naman mga kababayan. May panahon pa ho yan na mapagsabihan natin sila kung ano pa talaga ang totoo dito. Naniniwala sila sa mga salot ng lipunan. Problema kasi mga kababayan, kung makakabalik po itong mga dilawan dyan sa gobyerno natin, naku, babalik na naman tayo kasi sa pagkalugmok. Walang tingnan nyo nga yung interview ni Nanay Lutong, pabalik-balik lang yung sinasabi niyang ginagawa namin. 'Di ba? Puro lang credit sa kanya. Dapat buong team ho 'yan. Kaya mahirap dito talaga paniwalaan yung mga pinklawan kasi lalagan na po yung corruption dyan. Wala namang corrupt naman kasi sa mga Marcos admin, mga Marcos pa. Corrupt hanggang ngayon, simula pa noon hanggang ngayon, yan pa rin ang kanilang isinisigaw. Mga corrupt at kawatan daw yung mga Marcos. Pero at least tayo dito mga kababayan, alam ho natin ang ang totoo. At dapat patnubayan ho natin yung mga nakakabata ho natin, yung mga bata pa po, at least explain ho natin sa kanila yung totoo. Dito kaya ito maganda, sarap kasi kukurtin ito magunggong ito mga kababayan. Napakasarap talaga kukurtin ito magunggong na ito. At least dito, nandito pa rin si Sir Ivan ipaglalaban natin kung anong totoo po. Anyways, bago tayo pumunta doon sa ating next na topic, syempre isa muna natin si Ma'am Feli Germany. Hi to Ma'am Mayumi Rional. I-shoutout natin mga kababayan si Ma'am Merlin Mani from Hong Kong. She is originally from the City of Pines, Baguio City. Hi to Ma'am Rosemary of UAE. Hi to Ma'am Susan Buteres from Ilocos Sur. I-shoutout natin mga kababayan si Sir Bing Ong from Taipei City, Taiwan. Hi to Sir Ray Bermudez from London, England, UK. And hi to Ma'am Len Malagar from Chicago, USA. And shout out also to Ma'am Grace Martinez from Edmonton, Alberta, Canada. So ngayon mga kababayan, ito na po yung sinasabi ko, yung tungkol pong gagawing batas ni Senator Raffy Tulfo. Marami pong umalma mga kababayan, hindi lang po si Atty. Trixie, yung taga-UP po na professor,
pati rin si Attorney Harry Roque, mga kababayan, na meron ho siya dito maganda pong explanation kung bakit hindi talaga makapasa yung batas na mga kababayan. So for more details, let's watch this. Well, Attorney, speaking of fake news, dahil lang kamakailan lamang ay idiniin ni Senador Raffy Tulfo yung sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media tungkol dito sa issue ng fake news sa bansa na yung panukala niya na i-decriminalize itong libel o ang pag-aalis kulong sa mga libel charges na inihain laban sa mga lehitimong journalists, ngunit hindi para sa mga nagpapanggap na journalist sa social media. Anong masasabi mo yan? Well, alam mo, hindi naintindihan ni Senator Raffy Tulfo kung bakit dapat ma-decriminalize yan. Una-una, kami po yung dumulog sa Human Rights Committee sa ngalan ng isang periodista na pinakulong ni dating Speaker Nograles, no? Na si Alexander Adonis, at nakakuha po kami ng desisyon na ang criminal libel sa Pilipinas ay labag talaga sa karapatan ng malayang pamamahayag at pananalita. No? Bakit? Kasi meron pong alternatibo. Yung civil libel, yung walang pagkakakulong, yung pagbayad ng danyos. At pangalawa, dahil hindi nga po proportional, yung danyos na dinudulot ng libel, doon naman sa pagkakakulong, no? Dahil mawawala ang iyong kalayaan, literally, no? Kapag ikay kinulong. Pero, yung pagnanais natin na ma-decriminalize ng libel, yan po ay para sa lahat. Hindi lang doon sa tinatawag nating mainstream journalist. Kasi in the first place, sino maghuhusga kung sinong mainstream, kung sinong hindi. Mind you, no, kapag masunod yung gusto nila, baka sabihin nila lahat ng mga taga-SMNI hindi mainstream journalist. No? Dahil tayo talaga dedicated to the truth. No? At marami talaga na mas binibigyan ng prioridad yung fake news. No? Gaya nga ni Congressman Bagilat. No? So, ang importante dyan, kilalanin natin na itong karapatan na ito ay para sa lahat. Hindi lang doon sa mga kakampi mo kung saan kang political na kampo. No? Kaya nga sinasabi ko doon sa petition natin kay kasama nating Dr. Lorraine Badoy. No? Neutral, content neutral ang kalayaan ng malayang pananalita. Hindi po pwede na kapag binabatikos ang gobyerno, merong kalayaang pananalita, pero kapag sinusuportahan ng gobyerno, binabatikos ang kalaban ng gobyerno, walang kalayaan ng malayang pananalita. Hindi po ganon. It doesn't work that way. Ang tanong ko naman kay Senator Raffy Tulfo, sino ba maghusga kung sino yung talagang totoong journalist at hindi? Alam mo, may dalawang definition na yan kung sino mamamahayag. Isa, basta ikaw ay nagbibigay ng impormasyon sa isang regular na pamamaraan sa publiko, ikaw ay journalist. Yan yung UNESCO. Yan namang pangalawang definition ng ILO, basta meron kang sweldong na nakukuha, no? Bilang isang tagapagpamahayag ng mga impormasyon sa taong bayan, ikaw ay periodista. Sa panahon ngayon, maski vloggers, kumikita na Meron na mga monetization ngayon sa YouTube at saka sa Facebook na regular na bayad sa mga vloggers. Yes. So paano sila hindi magiging mamamahayag? Ang sinasabi nila, wala kasing responsibilidad. Bakit sa mainstream ba meron? Kung meron talagang absolute pa responsibilidad dyan, di sana wala nang na demanda at na-convict for libel. Pero talaga nang meron tayong mga bias talaga at hindi ko inaalis yon. At importante lang, lahat yung mga biases na yan, hayaan na mapunta dyan sa merkado ng malayang idea dahil kinakailangan taong bayan ang maghuhusga. At in the end, yung totoong pamantayan kung anong katotohanan ay yung kapangyarihan nga ng isang ideya na matanggap sa isang malayang merkado ng ideya. No? So sa akin po, dapat talaga i-decriminalize ang libel. Yan na po ang desisyon ng Human Rights Committee na hindi pa tinutugunan ng ating gobyerno. At pangalawa, dapat po walang distinction. Dahil kapag karoon ng distinction, sino naman po maghuhusga kung sino yung mainstream at kung sino yung hindi. Oo, pero attorney, doon naman sa yung mga nasa social media at itong mga nasa mga lehitimong journalist, paano mo may pamantayan ba? Paano masasabi, matutukoy mo na ito ay talagang hindi fake news at ito naman ay fake news? Well, ang pagkakaiba, sinasabi nila, no, at alam ko yung kaibigan ko si Ellen Tordesillas, ito rin ang kanyang pananaw, kinakailangan merong editorial control daw, merong mga sistema para masigurado na tama ang inuulat sa taong bayan. No? Pero yun nga kung yung presensya lamang ng editorial control ang pinag-uusapan, bakit nagkakaroon pa rin ng libel sa mainstream media, di ba? So hindi mo maiwasan talaga na yung pagtanaw natin kung anong katotohanan,
nandyan pa rin yung ating mga biases, no? Siyempre, gaya mo, kung kakampi ka ni Bagilat at talagang hindi nag-acknowledge si Bagilat na mali ang sinabi niya, sasabihin mo talaga, katotohanan to. Bakit? 3-term congressman ito. O, di ba? Vice President ng Liberal Party. Hindi para magsinungaling ito. Pero ayan, napatunayan na bagamat siya ay merong titulo sa oposisyon at napakatagal na nungkulan bilang kongresista, purveyor pa pala siya ng fake news. No? So sa akin, hindi garantiya yon. At saka, kinakailangan, tignan mo yung karapatan from the point of view ng mga mamamayan. Kaya nga siya human rights. It is a human right not just to mainstream journalists but to everyone. Yung malayang pananalita. No? So sa akin po, wala pong distinction yan. Dahil ang dahilan kung bakit dapat ma-decriminalize ang libel, ito po'y magkakaroon ng chilling effect. Matatakot yung mga taong bayan magsalita. At yan ang ating nais na maiwasan, na magkaroon ng balakid dito sa malayang merkado ng ideya. No? Hayaan mo sila magsalita sa social media. Ito nga social media nito Talagang ito talaga ay ninais ng Panginoon para magkaroon ng free market of ideas, literally, no? Na dati ay isang konsepto na parang abstrakto lamang, hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman. Ngayon, nakikita natin, nararamdaman Mabilis, sa social media. No? Kaya hayaan nating gumana yan. Pero, dahil nga sabi ng ating saligang batas is, no law shall be passed infringing on freedom of expression, no? Hindi talaga po pwedeng maparusahan yung mga nagkakalat ng fake news. Ang po pwedeng siguro ma-regulate yung mga instrumento na nagpapakalat ng fake news. Ayun. Kaya nga ang responsibilidad dapat nasa Facebook, nasa Twitter, nasa Instagram, no? Dahil sila yung kumikita sa pamamagitan ng pagkakalat ng impormasyon. No? Yun, sang-ayon ako. Pero malinaw po, no? Walang po pwedeng magpataw ng parusa sa fake news. Bakit? Saligang batas po yan. No law shall be passed impairing freedom of expression and freedom of the press. No? So, at saka, yung hukuman ba na sino nagsasabi ng katotohanan? Ngayon nga, yung mga fact-checkers, alam natin kapag pabor sa opposition, truth. Kapag pabor sa administrasyon, fake news. Yun nga. Yung pala, baliktad. So tingnan nyo mga kababayan, sino bang pinaparinggan niya doon? Si Vera Files, bias yung mag-bias na bias ng gunggong yan Kaya nga naunguna ho yan doon sa hearing po ng mass media. Doon kaharap nila si Senator Raffy Tulfo mga kababayan. Kaya naunguna po yung Vera Files at saka iba pa yung mga fact-checker Philippines dahil gusto ho nilang isopreso dito yung mga vloggers. Kasi alam natin, hindi talaga mananalo yung mga manok lang, mga kababayan yun. Sila si Lutong, sila si Kiko, si Rizanta Virus. Hindi talaga mananalo mga kababayan as long as nandito ho kami mga vlogger. Hindi talaga mga kababayan. At saka inuulit ko sa mga Vera Files, sa mga fact-checker dyan, hayaan nyo na lang po yung mga vlogger. Anyways, marami naman yung mga vlogger Yung mga pinklawan ng mga vlogger, dilawan, yung mga saltang lipunan ng mga vlogger, lalong-lalo na yung mga bias po ngayon at saka yung mga peking DDS at peking loyalista na mga vlogger. Marami naman kasi dyan mga kababayan. Para maganda po yung batuhan dito. We're just expressing we're just exercising our freedom of expression. Ganon ho yan. Magaling naman yung mga vlogger ninyo. Anyways, in summary, dadaan pa rin kayo sa aming mga kamay. Alam nyo mga kababayan, merong isusumbong sa inyo. Tungkol ho dito sa Vera Files, kasi ang Vera Files mga kababayan, finact-check po si Senator Zubiri. Tungkol doon sa confidential mga kababayan, sabi po dito ng Vera Files fact-check, Zubiri inaccurately claims that confidential funds can be used for repair of classroom. Yan po mga kababayan, finact-check niya, hindi da accurate yon. Pero naalala nyo po, sinabi ho yan ni BP De Sara, na kung maalala ninyo, yung tungkol po sa confidential funds, di ba partly po sa confidential funds, kasi marami ho kasi nagtanong mga kababayan, saan ba daw talaga gagamitin po yung confidential funds? Confidential nga mga bubo talaga mga kababayan. Pero sinabi po ni BP De Sara, partly doon
ay gagamitin rin sa Intel. Intel mga kababayan. Kasi alam naman natin, marami pong mga ok-ok dyan. Marami mga ok-ok dyan sa DepEd mga kababayan. Isa rin doon gagamitin po para sa Intel. At sinabi rin niya mga kababayan, para din sa improvement po ng mga eskwelahan. Siyempre yung mga classroom, napaka-easy naman yan i-understand para sa mga classroom po mga kababayan for improvement or for repairs. Pero ang beer fries mga kababayan, finak-check po si Subiri. Tingnan nyo, napaka-bias mga kababayan. Napaka-bias talaga itong mga gunggong na to eh. But anyways mga kababayan, siyempre, kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre din ang mag-share mga kababayan. Libre din ang mag-subscribe. Of course, bago natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo po si Sir Ivan para po sa ating live messaging prayer. Dear God, I come before you today with a grateful heart for gift of life and for protecting me throughout the month of November. I thank you for all the blessings and good health, especially for your loving kindness that enables me to face all the challenges in life. May this month be filled with joy, financial breakthrough, and miracles. Keep us safe and healthy always. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal.